Sino po dito may relo maliban sa akin? Meron po ba kayo relo? Konti na lang po ang nag-iilo ngayon dahil alam ko po meron po tayong orasan sa ating mga cellphone. Pero alam niyo po ako, I have several watches sa bahay. Okay? Isa po talaga sa mga hilig ko, hindi naman ako kolektor ng mga watches, pero I love watches. Parang kapag hindi po ako nakarelo, parang kulang po yung buhay ko. Pero alam niyo po, yung picture po na yan po yung paborito kong relo. Okay? Ang tawag po sa relo na yan, actually yan po yung suit ko ngayon, ang tawag po sa relo na yan ay Lifesaver Watch. Pastor, pag nanaman niyo ako, Pastor, bakit yung paborito yung relo na yan? Alam niyo po, sa lahat ng relo ko, yan po ang pinakamura. Ma-order niyo po yan sa Shopee for only 299 pesos. 300 pesos lang po yung relo na yan. Pero alam niyo po, by the way, hindi po ko affiliate, ha? Hindi po, wala po akong commission pag order po kayo dyan. Pero ano po bang reason? Pastor, ano bang reason? Bakit paborito niyo yung relo na yan? Alam niyo po kung bakit? Ito po ang unang reason. Favorite ko po yung watch na yan kasi regalo po sa akin ito ng asawa ko. Okay? It's a gift from my wife. Second reason, bakit paborito ko po yung relo na ito? Kasi it serves its purpose. Sa purpose po nito, magbigay sa akin ng oras. At pangatlong reason, ito po yung favorite ko. Bakit favorite ko po yung orasan na yan? Simple lang. Kasi po, 50% of the net proceeds ng pag bumili po kayo niya, napupunta po sa mga cancer patients. Ano po ninyo? Kaya po ang tawag po sa relo na yan ay Lifesaver. Pag bumili po kayo niyan for only 300 pesos, yung 150 pesos po doon, napupunta po sa mga kababayan po natin na mayroon pong cancer. At alam niyo po, tuwang-tuwa po sa relo na yan, nung binigay po sa akin ng asawa ko, parang napakabait yung tao. Alam niyo po kung bakit? Kasi every time na sinusuot ko to, hindi lang po niya binibigay sa akin ng oras, binibigyan niya po ako ng fulfillment na na alam ko nung binili namin yung relo na to, nakatulong po ako sa mga taong nangangailangan. Alam niyo po mga kapatid, this watch reminds me that helping and standing for others is a privilege. Hindi lang po siya nagbibigay ng oras sa akin, it's also a reminder for me na pwede pala tayong tumulong sa mga tao. Kaya sa hapon po na ito mga kapatid, let's just begin with this question. When was the last time you used your time to stand for someone else? Kailan po kayo huling binigay ninyo ang oras nyo para makatulong po sa ibang tao? Yan po yung pag-uusapan po natin sa hapon na ito. Siyempre, alam ko po na familiar na po kayo sa ating teksto na mag-aaralan. Ang ating pong passage, matatagpuan po sa aklat ng Esther, chapter 4, verse 14. Ayan niyo po na basahin ko sa inyo. And then after this, we will just have a short prayer, then we will proceed with our study. Esther chapter 4, verse 14. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish, and who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Sandali po tayo manalangin. Let's pray. Heavenly Father, as we study your word this afternoon, allow us to see the beauty of our Savior, Jesus Christ. And Lord, please give us time to stand for other people. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Again, magandang hapon po sa ating lahat. Mga kapatid, ang aklat po ng Esther ay napakagandang storya ng pagliligtas po ng ating Panginoon. Alam niyo po, if you have time, maybe after our service or maybe later tonight, if you have time, pwede niyo pong upuan, kumuha kayo ng Bible, basahin niyo po yung Book of Esther, mabilis lang po yan, 10 chapters lang po. Pag binasa niyo po yun, ma-amaze po talaga kayo dun po sa story ng pagliligtas ng ating Panginoon. But for the sake of context, hindi naman po kasi pwedeng ipaubaya ko lang sa inyo yung pagbabasa niyan. Kasi in-invite nyo nga po ako para magbigay ng mensahe. Let's just have a brief background sa aklat po ng Esther. Alam niyo po, para po maintindihan natin yung story po ni Esther, meron lang po diyang 4 na main characters. Okay? At yun po yung gagawin natin ngayon. I will introduce to you briefly sino po yung mga characters sa story po ni Esther. The first character, ang pangalan po niya ay King Xerxes. Sabihin niyo nga po, Xerxes. Ayan. Ang pangalan po nung hari na to ay Xerxes. Alam niyo po, during that time, ang isa po sa pinakamakapangyarihang empire is the Persian Empire. At yung hari po nila nun ay yung tao po na yan, si King Xerxes. By the way, mga kapatid, this is a post-exilic book.
Pag sinabi po natin post-exilic book, lahat po ng kaganapan dito pagkatapos po ng exile. Para mas magets natin kung ano po ang exile, ganito po yung nangyari. Naalala niyo po nung panahon po ni King Solomon, nung siya po ang hari ng Israel, dahil po sa kanyang pagtalikod sa ating Panginoon, ano pong nangyari sa bayan ng Israel? Ang Israel po nahati po sa dalawang kingdom. Okay? The northern kingdom and the southern kingdom. At alam niyo po, dahil po sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo during that time, pinasako po sila ng Diyos sa bayan po ng Babylon during the time of King Nebuchadnezzar. Naalala niyo po si King Nebuchadnezzar? Naalala niyo po yung story ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego? Ayun po yung nangyari. Dahil po sa katigasan ng ulo ng bayan ng Israel, nasako po sila ngayon ng Babylon. At alam niyo po, hindi po nanatili na ang Babylon ang sumasakop sa kanila. Bakit po? Kasi po, after 70 years, natalo po ng Persia ang Babylon. Sa pangunguna po ni King Cyrus the Great. Nakuha po natin? At ito pong si King Cyrus, nagkaroon po siya ng apo. Sino po ngayon ang apo niya? Ayun na po ang nangyari. Ayun na po ang karakter na pinag-aaralan natin, si King Xerxes. Ibig sabihin po, mula po sa pagkakasako po ng bayan ng Israel, bumilang po kayo ng 100 years. After 100 years, ayun na po ang kaganapan sa panahon po ni Esther. Okay? So, ang sabi po dun sa story, pag binasa niyo po yung Esther chapter 1, chapter 2, ito daw pong si King Xerxes ay nag-cater or nagkaroon po sila ng 6 months na summit. Ibig sabihin po, pinatawag po ni King Xerxes yung mga nasasakupan niya, yung governors niya, yung leaders niya for 6 months. At alam niyo po kung ano po yung ginawa nila sa 6 months na yon? Sila daw po ay nagplano. Ano pong pinagpaplanuhan nila? Pinagpaplanuhan po nila kung paano po nila masasakop ang Greece. Sino po dito nakakilala kay Alexander the Great? Kilala niyo po sa Alexander the Great? Okay, si Alexander the Great po ang tumalo po sa Persian Empire. O ganito po, sino po dito nakapanood ng movie na 300? Napanood niyo yun? Spartan? Spartan? Nalala niyo na po? Okay, connected po dito yon. Okay, alam niyo po, kung bakit po nagkaroon ng meeting yung si King Xerxes at yung Persian Empire during that time? Kasi gusto po nilang sakupin ang Greece. Yun nga lang po, dahil po sa mga Spartans, hindi po sila manalo-nalo. Imagine niyo po, kailangan pa nilang magplano for 6 months para lang po magplano, mag-usap kung paano sila mananalo sa digmaan. At ang sabi po dun sa story, Esther chapter 1 and chapter 2, ay nung bago daw po matapos yung summit na yon, nagpa-party daw po, nagpa-banquet itong si King Xerxes. At nung huling gabi daw po na yon, gusto daw po niyang ipagyabang yung kanyang napakagandang asawa. Ang pangalan po ng asawa ni King Xerxes, si Queen Vashti. Sabihin niyo nga po, Vashti. Meron po bang Vashti dito? Wala pong maganda? Na-joke lang. Okay. Sobrang ganda daw po ni King Vashti. Kaya nga po nung pinatawag siya ni King Xerxes, ito po si Queen Vashti, ayaw niyang magpakita sa mga tao. We don't know the reason. Pero to make the long story short, sumuway po siya dun sa utos ng hari. And alam naman po natin kung ano ang kasabihan. Ano po bang kasabihan? Ang utos ng hari hindi nababalik. So ibig sabihin po, sinuway ni Queen Vashti, itong si King Xerxes, at ang dahil po doon, tinanggal po siya sa trono. Okay, yun po ang reason kung bakit si Queen Vashti natanggal po sa pagiging queen ng Persia. It's because of her disobedience sa hari. Ngayon po mga kapatid, pagkatapos po ng mahabang panahon, after 4 years, na wala daw pong queen ang Persia, wala daw pong queen etong si King Xerxes, bigla po niyang naisip na magkakaroon po sila tinatawag nating pageant. Sino po yung sumasali ng mga beauty contest? May sumali po ba ng beauty contest dito? Well, may mga sumasali, ha? Grabe naman yan. Mga Miss Bunga Mayor, mga ganun, di ba? Okay. Nagkaroon daw po ng isang malawakang beauty contest during that time. At alam niyo po, during that time, ang Persian Empire po, meron daw pong 25 million na kababaihan. Imagine niyo po 25 na million na kababaihan, ayun po ang maglalaban-laban para maging next na Queen Vashti. Kung kasama po kayo doon, ilang percent po kayo possibility na manalo kayo at maging bagong queen? Napakahirap, no? Okay, pero huwag po kayong mag-alala. Dahil daw po sa 25 million na yun, meron daw pong natirang 400. At ito pong maganda dun sa story. Makikilala lang po natin yung next na character. Siya po si Queen Esther. Doon daw po sa napakaraming babae sa Persian Empire during that time, meron daw pong 400 na nakibabaw. At kasama po doon si
Si Esther. Ngayon ang tanong, sino po ba si Esther? Si Esther po ay pinsan po papakilala ko na po yung third character, ha? Pinsan po siya ni Mordecai. Mamaya, introduce ko po sa inyo si Mordecai. Pero para at least mag-gets po natin. Si Queen Esther po, sabi ng mga Bible scholar, during that time, most probably nasa early 20s daw po. 20, 21, 22. May ganun po ba dito? 20, 21, 22? Ala nga, amen? Okay? Okay? So during that time, si Queen Esther na po, si Esther, ay mga ganun po yung edad. Ngayon, sino po ba ito si Esther? Si Esther po ay isang Hudyo. Ngayon, alamin natin. Pastor, bakit po ba merong Hudyo sa Persian Empire during that time? O, balikan lang po natin yung story. Sino po ang sumakop sa Israel? Babylon. Okay? So for 70 years, sinakop po ng Babylonia ang Israel, ang mga Hudyo. Pagkatapos po ng 70 years, tinalo po ng Persia ang Babylon. So sino na po ngayon ang umaalipin sa Israel? Ang Persian Empire. Alam niyo po, magkaiba po kasi ang Babylon sa Persian Empire. Ang mga Persian po kasi, binigyan nila ng chance ng mga Hudyo makabalik po sa kanilang bayan. Kaya po kung medyo familiar po kayo sa story ni Ezra, ni Nehemiah, ni Zerubbabel, di ba, during that time, pinabalik na po ang mga Hudyo sa kanilang bayan. Pagbalik po niya sa Jerusalem, pinabuo ang templo, inayos ang city, yung sira-sirang wall, binalik po nila, inayos nila. So ang nangyari po doon, yung mga Hudyo bumalik na po sa kanilang bayan. Pero, hindi po lahat ng Hudyo na natili o bumalik po sa kanilang bayan. Marami po sa kanila nagstay po saan? Sa Persia. At kasama po doon ang mga magulang ni Esther. Ibig sabihin po, ang family po ni Esther, hindi na po sila bumalik ng Jerusalem. Kahit Hudyo po sila, na natili na po sila sa Persia. At alam niyo po, ang sabi doon sa story, ito daw po si Esther, sobrang gandang babae. Kaya among all the 400 tawag dito, candidate, dun po sa beauty contest, nangibabaw daw po etong si Esther. And to make the long story short, huwag na po natin pahabain. Siya po yung napili na maging next queen. By the way, para lang po alam nyo kung paano pumili noong unang panahon. Lahat po ng kandidato para po sa Miss Persian Empire, binibigyan po sila ng 1 year to prepare. At ang sabi po doon, sobrang yaman po kasi talaga ni King Xerxes. Everyday daw po nagpapaspa sila. Everyday daw po nagbi-Vicky Bello. Wala niyo po sa Vicky Bello. Everyday talagang pinapaganda sila. Binibili lahat ng gusto nila. Para kapag after 1 year, tumarap daw po sila sa hari. Sobrang ganda daw po ng mga babae na to. And then after 1 year, ang nanalo po sa contest, sino po? Si Esther. So ibig sabihin po, hindi na po si Vashti ang queen. Sino na po? Si Esther. Ngayon, dyan naman po ngayon papasok si Mordecai. Yan po ang pangatlong importanteng character sa story ni Esther. Bakit? Si Mordecai po ay ang nakakatandang pinsan ni Esther. Ang sabi ng mga Bible scholar, 15 years old daw po ang tanda niya kay Esther. And aside from being a cousin, ito pong si Mordecai, siya na rin po ang tumayong magulang kay Esther. Bakit? Kasi maaga pong naulila si Esther. So ang lumaki na po niyang adopted father na po niya si Mordecai. At alam niyo po itong si Mordecai, isa po siyang Hudyo na may takot at pagkakakilala sa ating Panginoon. Meron pong isang event in Esther chapter 4, 5, and 6. Mababasa niyo po dun yung event. Habang si Mordecai daw po ay naglalakad sa kaharian ni King Xerxes, nakarinig daw po siya ng chismis. Madalas po pa kayo makarinig ng chismis? Saan niyo po narinig? Sa loob ng church? Opo? Huwag po sana. Sa labas. Huwag po sana dito sa loob. Okay? So ito daw po si Mordecai, nakarinig po ng chismis. Nag-usap daw po yung dalawang sundalo. Alam niyo po ano yung chismis? Yung dalawang sundalo po na yun, papatayin po nila si King Xerxes. At dahil narinig daw po ni Mordecai, yung chismis na yun, yung plano na patayin ng hari, ginawa po niya, nagsumbong po siya. At nalaman po ngayon niya ng hari. Alam na pong ginawa. Dahil po nalaman niya ng hari, ipinapatay po yung mga sundalo na yun at hindi po napatay ang hari. At ito lang po ang nakakalungkot. Ito po nakakalungkot. Gumawa ng mabuti si Mordecai, pero hindi po siya napansin ng hari. Kaya kung babasahin niyo po yung chapter 4, 5, and 6 ng Book of Esther, makikita niyo po doon na after 5 years, doon pa lang po nagkaroon ng reward si Mordecai. Imagine niyo po ito Si Mordecai daw po, gumawa ng mabuti para sa hari, tapos after 5 years, doon pa niya nakuha yung reward. Noong mga panahon daw po na hindi makatulog si King Xerxes, hindi siya makatulog, nagpabasa siya dun sa kanyang isang alipin. Ang sabi niya sa kanyang alipin, basahan mo nga ako ng history
ng ating kaharian. Tapos nabasa daw po niya doon, yung isang letter, isang story patungkol sa pagliligtas sa kanya ni Mordecai. At biglang tinanong po ng hari, niligtas pala ako ni Mordecai. Anong ginawa ko kay Mordecai? Ang sabi po nung alipin, wala po kayong ginawa. Kaya sabi niya, naku, hindi pwedeng ganyan. Dapat yung loyalty niya, mabigyan ng reward. Kaya po binigyan ng reward. Etong si Mordecai, binigyan po siya ng katungkulan sa kaharian po ni King Xerxes. Pero siyempre, sa lahat po ng story, kung merong bida, merong ayan. Sino po dito madalas kontrabida sa story? Sana po wala Papakilala po natin ngayon ng mabilis yung kontrabida. Ang pangalan po ng kontrabida si Haman. Okay? Or si Haman. Balikan po natin. Reviewin lang po natin. Sino yung mga karakter Sino po yung hari? Xerxes. Sino po yung reyna? Si Esther. Sino po yung pinsan niya? Si Mordecai. Sino po ngayon yung kontrabida? Si Haman. Mga kapatid, ito po. Sa story po, itong si Haman ay isa daw pong pinuno ni King Xerxes na during that time, ang taas na po talaga ng katungkulan niya. Yun nga lang po, dahil sa taas ng katungkulan niya, yumabang na itong si Haman. Kaya ang sabi niya, pag dumadaan ako, gusto ko, lumuhod kayo. Grabe po, no? Pag dumadaan ako, gusto ko, ituring niyo akong hari. Ito po si Mordecai, hindi po siya lumuluhod. Talagang, ba't ako luluhod sa'yo? Tao ka lang naman. Hindi ka naman Diyos. Alam niyo po, nalaman niyo ni Haman. Kaya ang sabi po ni Haman ganito, sabi niya, ipapapatay ko yan si Mordecai. At sa sobrang galit po niya kay Mordecai, hindi lang po si Mordecai ang papatay. Sabi niya, papatay ko lahat ng lahi ni Mordecai. Ano po si Mordecai? Hudyo. Si Esther po ba ay Hudyo? Yes. So, ibig sabihin po, lahat daw po ng Hudyo ipapapatay ni Haman. Ganun po siya kasama. Ganun po kasama yung tao na doon. Ang sabi po dun sa Bible, ito daw po si Haman ay Agagite. Ibig sabihin, galing po yan sa lahi ni Agag. Ngayon, mga kapatid, alam niyo po, may reason bakit po sinabi ng Bible na Agagite itong si Haman. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung babalik lang po tayo sa Exodus, during the time ng Israel, particularly nung panahon po ni King Saul sa ni Samuel, meron na pong beef talaga ang lahi ni Agag, tsaka po ang mga Hudyo. Bakit? Ano po ba yung nangyari? Kasi during that time daw po, yung mga Amalekites, sinugod po ang bayan ng Israel. Ano pong sumugod sa bayan ng Israel? Amalekites. Alam niyo po kung sino po ang hari ng Amalekites during that time? Si Agag. At ang utos po ng Diyos kay King Saul, ang sabi niya, patayin mo lahat, pati si Agag. Ito po si King Saul, hindi po sumunod sa ating Panginoon. Ang ginawa po nitong si King Saul, binuhay po niya si Agag, kaya nagalit po ang Diyos. Ang ginawa po ni Samuel, pumunta si Samuel kay King Saul at sabi niya, ba't ka sumuway kay Lord? Kaya ang sabi po ni Samuel, kung hindi mo napatay si Agag, ako ang papatay sa kanya. Alam niyo po, pinugutan ng ulo, pinatay po itong si Agag. Ibig sabihin po, ang mga Agagite at ang mga Hudyo, magkaaway na po kahit pa po noong unang panahon. Grabe po, no? Grabe yung away ng mga... Ito po mga kapatid, si Mordecai. Ang sabi po doon, galing daw po siya sa lahi ni Kish. Alam niyo po kung ano po si Kish? Si Kish po ay isang Benjaminites. We have 12 tribes po ng bayan ng Israel. Bunso po si Benjamin. Tanungin ko po kayo, saan po galing lahi si King Saul? Kay Benjamin. Nakita po ninyo? Kaya kung babasahin niyo po yung story ni Esther mamaya, makikita niyo po talaga na si Haman, hindi lang siya basta kontrabida. Talaga pong galit na galit siya sa mga Hudyo, lalong-lalo na po kay Mordecai. Nung nalaman po ni Haman na grabe, Benjaminites ka pala, yung ninuno mo yung pumatay dun sa hari namin, papapatay ko kayo. But we know the story. Alam niyo po yung story dito. Kumilos po ang ating Panginoon. To make the long story short, hindi po napatay si Mordecai, hindi po naubos ang Hudyo. Bakit? Ano pong nangyari? Kasi po nung time na ito pong si Esther ay queen, alam niyo po kung ano pong ginawa ni Esther? Kinausap po niya ang hari, for such a time as this, at ang sabi po ni Esther dun sa hari, mahal na hari, pero gusto pumatay sa amin, sa aking lahi. Sabi nung king, sino yun? Sobrang mahal po ni King Xerxes si Esther. Sabi niya, yan po si Haman. Kaya yung pinatay, hindi po si Mordecai, ang pinatay po ay si Haman. And because of that, because of the courage of Queen Esther, naligtas po ang bayan ng Israel. At alam niyo po, pag binasa niyo po yung story ni Esther, yung 10 chapters po na yun, hindi niyo po mababasa doon yung pangalan ng Diyos.
Never in the Bible, never in the book of Esther, binanggit po yung pangalan ng Diyos. Pero makikita niyo po yung kamay ng Diyos na nandoon. Ano po makikita natin sa story po ni Esther? Mga kapatid, ito po yung isang bagay na gusto kong makita natin. The book of Esther demonstrates the doctrine of divine providence and divine preservation. Meron pong dalawang doktrina na napaka-importante na dapat maging malinaw po sa atin sa story ni Esther. Ano po yun? Number one is the doctrine of divine providence at yung pangalawa po is the doctrine of divine preservation. Ano po yung dalawa na yan? Mga kapatid, the doctrine of divine providence, ang ibig sabihin lang po niyan, ito po yung control ng Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari po sa ating buhay. Whether it is good or bad sa paningin po ninyo, kontrolado po yun ng Diyos. Na-experience nyo na po yun? Alam niyo po yung favorite verse natin, Romans 8:28, for all things work together for the good of those who love Him. Alam niyo po kung nasasabi po natin yon? It's because of the doctrine of divine providence that God is in control. At hindi lang po basta divine providence. Makikita din po natin dyan yung pagpe-preserve, yung pagliligtas po ng ating Panginoon sa bayan po ng Israel. At mga kapatid, napakaganda po talaga ng story. Bakit? Kasi dun sa story na yon, para po mapakita ng Diyos ang kanyang providence, para po mapakita ng Diyos ang kanyang preservation sa kanyang bayan, ginamit po niya ang isang babae na tumayo sa katotohanan. Tumayo po si Esther. Kaya balikan lang po natin mga kapatid yung tanong natin kanina. When was the last time you used your time to stand for someone else? At sana po maging hamon po sa atin to bilang mga mananampalataya na everyday tinatawagan po tayo ng ating Panginoon na tumayo hindi lang po sa katotohanan pero tumayo para po sa ating mga kapatid. At sa hapon po na ito mga kapatid, tatlong bagay po yung gusto ko pong i-share sa inyo. Ang laki po ng oras na ginamit ko po sa history ng Esther, pero huwag po kayo mag-alala. I'll try my best na bilisan po to. Pero gusto ko pong makita natin yung tatlong katotohanan patungkol po sa pagtayo natin para po sa ating mga kapatid. Number one, ito po isang importanteng bagay na makikita natin dyan. Standing for God's people begins with recognizing God's providence. Magsisimula daw po na isang Kristiyano ay matututong tumayo para sa kanyang kapwa Kristiyano kapag ni-recognize daw po natin yung kapangyarihan at yung control ng ating Panginoon. Pansinin niyo po, during the time of the Puritans, ito po ang term nila sa divine providence. The Puritans often spoke about God's providence as His invisible hand. Hindi daw po natin nakikita ang kamay ng Diyos, pero pag nakikita daw po natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, ang tawag po doon, divine providence. Kapag alam po natin na ang Diyos ay buhay, kapag alam po natin na ang Diyos ay may control sa ating buhay, mas matututunan po natin magtiwala sa Diyos at tumulong sa ibang tao. Ngayon, ang sabi naman po ni John Calvin, pagdating po sa divine providence, sabi niya, nothing takes place by chance. Everything proceeds from God's sovereign counsel. Nakita po natin, wala daw pong nakakatakas sa kamay ng ating Panginoon. At lahat daw po tayo ay kontrolado ng kanyang sovereignty. Bawat segundo po ng ating buhay. Kaya mga kapatid, napaka-importante po na magsimula tayo sa katotohanan na ang Diyos po ang may control ng lahat ng bagay. Kaya kung papansinin niyo po, Esther chapter 4 verse 14, sa latter part po ng verse na yan, sabi po ni Mordecai kay Esther, sabi niya, Esther, tulungan mo kami kasi mamamatay tayo pag hindi ka kumilos. And then sabi po niya doon, for if you keep silent at this time, kapag nanahimik ka, Esther, magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas, but you and your father's house will perish. And who knows, look at this question, sabi ni Mordecai, who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this? Alam niyo po, napakaganda po ng tanong ni Mordecai kay Esther. Hindi po niya tinanong si Esther na, Esther, ba't ka kaya dinala ni Lord dyan sa kaharian? Para magpaganda lang? Esther, ba't ka kaya dinala ni Lord dyan sa kingdom? Para lang magpayaman? Para lang maging komportable? Para lang maging secure? No! Ang sabi po ni Mordecai kay Esther, Esther, you know what? God put you inside the kingdom for such a time as this kasi meron kang purpose. Hindi lang para sa sarili mo, pero para sa maraming
tao. Mga kapatid, ganun po talaga ang buhay natin. Kung titingnan po natin mabuti ang pagkakalikha sa atin ng ating Panginoon, God did not create you just for yourself. He created you for other people. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo na kalinay tayo ni Lord para sa bawat isa? Magkakakonekta po ang buhay natin. Mga kapatid, alam niyo po, nilikha tayo ng Panginoon para po mamuhay tayo na nagkakaisa sa harapan po ng ating payo. Kanina po, kung nakinig po kayo sa introduction ni Pastor Julius, hindi ko po alam kung talagang tinuturing niya ako mentor o binubola lang ba niya ako kasi ako speaker niyo po ngayon. I don't know. Diba? Hindi ko po alam. Pero to be honest with you, it's part of my ministry. Tinanggap ko na po yun. One time nga po, tinatanong po ako ng wife ko, kasi po alam niyo po, binanggit din po ni Pastor Julius kanina, I was assigned to be the district superintendent of Nueva Vizcaya. Alam niyo po kung gaano kalayo Nueva Vizcaya, we have to travel for 7 hours. At mag-stay po kami doon. Hindi ko po iniwan kasi yung family ko. Nakita niyo po sa video kanina yung asawa ko, tsaka yung 2 anak ko, hindi ko po iniwan yun kahit saan ako pumunta. Kasi po family kami eh. Okay, yung ko pong iniiwanan yun. So kahit malayo, sinasama ko po yung family ko. One time po, nung nasa biyahe kami, kasi po last week, galing kami ng Nueva Vizcaya, we have to stay there for 3 days para hindi po nakakapagod. Pero nagkataon po na dun po sa church natin sa Cathedral, meron po tayong leader na namatay. Okay? So hindi po kami pwedeng magstay ng 3 days, 2 days lang po. Imagine niyo po first day, biyahe. Tapos pagdating ko po ng Nueva Vizcaya, visitation, meeting hanggang gabi. Kinabukasan, nagkaroon po kami ng conference para sa mga YMO. Nag-speak po ako. After ko po mag-speak, nagbiyahe naman po kami for 7 hours. Sabi po sa akin ng wife ko pag uwi, sabi niya, Dad, sabi niya sa akin, kaya mo pa ba? Ba't mo ginagawa to? Sabi ko sa kanya, hindi ko din alam. Ba't nga ba ako nagpapakapagod? Pero totoo po, deep within me, I know na ginagawa ko po to with joy. Alam niyo po kung bakit? Because alam ko po na nilikha ako ni Lord para tumulong po sa mga kamanggagawa natin doon. Hindi lang po para sa sarili ko. Alam niyo po, tayong mga tao, most of the time, yung oras natin, ginagamit lang natin para sa sarili natin. Let's evaluate. We have 24 hours a day. Tama po? Pare-pares lang po tayo. Meron po ba nagka-25 hours dito? Wala naman. Lahat tayo 24 hours lang. O, sige po. Saan niyo po ginagamit yung oras ninyo? Let's say, ginamit natin yung 8 hours sa pagtulog. Let's say, okay, kung totoo talaga natutulog tayo ng 8 hours. Okay, pero 8 kasi yung advice. So, ilang oras na lang po ang natitira sa inyo ngayon? 24 minus 8. 16. O let's say, Pastor, yung 16 na yun, bawasan ba natin? Kasi ginagamit ko yung 1 hour para sa pagligo. May gano'n po bang katagal maligo dito? Hindi, Pastor, 3 times a day ako naliligo. Ibigay natin. Sa 16 minus 1, 15 hours. 15 hours ako kayo. Hindi, Pastor, estudyante ako eh. So, meron akong 8 hours sa pag-aaral sa school. So, 15 minus 8, 7 hours. Pastor, kumakain ako. Bigyan mo ako dyan ng mga 2 oras. Kasama na yung siesta. So, meron pa akong 5 hours. Mga kapatid, imagine niyo po ito O yung mga magulang, hindi kayo nag-aaral pero nagtatrabaho kayo. Ganun din po yun. May natitira pa pong 5 oras sa atin. The question is, saan niyo po ginagamit yun? Most of the time, kung magiging honest po tayo, ginagamit pa rin natin yung sarili natin. Pastor, kailangan ko magpahinga. Mag-Facebook ako. Mag-social media ako. Mga kapatid, evaluate niyo po yung 24 hours niyo. Ilang oras po sa 24 hours natin ginagamit natin para sa ibang tao? Madalas wala na. Madalas para lang po sa ating sarili. Kaya po napakaganda ng tanong ni Mordecai dyan. Sabi niya, Esther, hindi mo ba inisip na baka kaya ka nilagay ni Lord dyan, hindi para sa'yo, hindi para maging queen ka lang, hindi para mag-oposisyon ka lang, nilagay ka ni Lord dyan para tulungan kami. Nakita po natin. At alam niyo po lahat po ng character sa Bible, gano'n. Balikan po natin, si Abraham. Ano po ang promise ni Lord kay Abraham? Sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, umalis ka sa land of Ur, pumunta ka dun sa promised land, and I will bless you. For what purpose? Ano pong sabi ni God? I will bless you so that you will be a blessing. Nakita niyo po, merong malinaw na purpose si Lord. Sabi na kay Abraham, Abraham, i-bless kita, hindi para ipunin mo lang yung blessing na yun sa sarili mo, i-bless kita so that you will be a blessing. Tingnan niyo po, ito pong si Joseph. Di ba? Alam natin story ni Joseph, tinakwil ng mga kapatid, halos papatay na, binenta, napunta sa Egypt, naging gobernador ng Egypt. Tanong, ba't po ba naging gobernador doon si Joseph? Para lang sa sarili niya? No! During that time, na-gobernador na po itong si Joseph, nagkaroon ng famine. Gutom na gutom ang kanyang pamilya.
Pumunta po sa Egypt yung kanyang family, humingi ng tulong. Ano pong sabi ni Joseph? Sabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Kung hindi ako napunta dito, hindi kayo maliligtas. Nakita po natin, ibig sabihin pala, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin na maganda, hindi lang para sa atin, para kanino? Para po sa mga kapatid natin. Si Moses, ba't po siya pinili ni Lord? Para lang ba sa sarili niya? Hindi. Sabi ni God kay Moses, Moses, sumunod ka sa akin, ililigtas kita, at pagligtas ko sa iyo, kasama kong ililigtas ang buong bayan ng Israel. Para lang ba kay Moses? No. Yung obedience po ni Moses kasamang naligtas ang buong bayan ng Israel. King David. Diba? Sa tingin niyo po, ba't niya tinalo si Goliath? Para lang ba maging sikat? Para lang ba maging maraming followers? No. Pinatay po ni David si Goliath para po maligtas ang kanyang bayan. So mga kapatid, ano po makikita natin dito? Lahat ng bagay na nangyayari po sa buhay natin na maganda, hindi po yan para sa inyo lang. Para po yan sa ating lahat. Amen po ba? Kaya dapat po nakikita natin yung providence ni Lord, yung kapangyarihan niya sa buhay natin. Kasi kapag nakita po natin yun, mas ma-appreciate natin yung blessing ni Lord at mas matutulungan natin yung ibang tao. Kaya pala dinagdagan ni Lord yung sahod ko ngayong buwan. Kaya pala ako naka-receive ng bonus. Hindi pala to para sa akin lang. Para din pala to sa ibang tao. Nakita po natin, kapag nakikita natin ang kamay ng Diyos, mas tutulong po tayo sa ibang mga tao. Dalawang bagay po yung gusto kong makita before we proceed with our second point. Number one, mga kapatid, always look at God's hand sa anumang posisyon po ninyo sa buhay. Ano man po yung meron kayo ngayon, lagi niyo pong hanapin ang kamay ng Diyos. Lord, bakit ba meron ako nito? Lord, bakit ba may ganito akong talent? Lord, ba't ba ganito kalaki ang sahod ko? Lord, bakit ba ganito kaganda yung trabaho ko? Lord, bakit ako biglang nagka-bonus? Lord, bakit biglang nakatanggap ako ng blessing? Anong purpose? Ano po yung ginagawa ng kamay ninyo? At pangalawa, mga kapatid, use your position for God's purpose. Ano man po ang kalagayan natin ngayon, gamitin po natin yan para po sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi po para sa atin lang, pero para po sa ating Panginoon. So mga kapatid, unang-unang bagay na gusto ko pong makita natin, standing for God's people begins with recognizing God's providence. Pangalawang bagay na makikita po natin sa story ni Esther, standing for God's people requires identifying with God's people. Mga kapatid, may tanong po ako sa inyo before we start. Proud po ba kayong Kristiyano kayo? Yes. Proud po ba kayo sa katabi ninyo? Yes. Totoo? Minsan po kasi madaling sabihin na, Pastor, ako I'm proud. Christian ako. Pero hindi ko matanggap na yung katabi ko na to, Christian pala to. Diba? O minsan kinakaya po natin yung mga kapwa na nating Kristiyano. Or minsan, ito pa po nakakalungkot, baka minsan ayaw nyo pang ma-identify sa mga kapwa natin Kristiyano. Naku, napakainit po niyan sa panahon lang natin ngayon. Pagbukas kayo ng social media, manood kayo sa TV, yung pag-aaway sa Senado. Diba? Hindi ko pumakapait, I don't know your political camp. Hindi ko alam kung kaninong tribo kayo. Hindi ko alam kung anong kulay ninyo sa politika. Hindi ko rin po alam kung anong stand ninyo sa ginawa po ni Senator Joel at ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero mga kapatid, alam po natin na totoo. Kung tunay na Kristiyano sila, kapatid nyo sila sa pananampalataya. Amen po ba? Kahit pa po nagkamali sila, kapatid nyo po sila sa pananampalataya, kung tunay na Kristiyano sila. Ngayon ang tanong, are you scared to be identified with them? Ang hirap po ngayon ang tanong, no? Pastor, ang hirap naman. Minsan madali lang pong sabihin na ako, Pastor, proud ako sa kapwa ko Kristiyano. Eh paano kapag yung kapwa Kristiyano mo nandun sa Senado? Nakita po natin. Kaya mga kapatid, dito po makikita natin na para makatayo pala tayo sa kapwa Kristiyano natin, it requires na dapat i-identify natin yung sarili natin sa kanila. Mga kapatid, isang family lang po tayo. Bago po kayo maging dilaw, bago po kayo maging asul or pula sa political standing nyo, magkakadugo po tayo kay Kristo. Tama po ba? O kung ayaw niyo pong gamitin yung term na dugo, hindi, Pastor, di ko naman yung kamag-anak. Naniniwala po ba kayo that blood is thicker than water? Totoo po ba yan? Totoo siya. Humanly speaking. Pero niyo po, biblically, sometimes water is thicker than blood. Paano po nangyari yun?
Alam niyo po, hindi po tayo magkakonekta dahil sa dugo. Hindi ko po kayo kadugo, pero pare-pares po tayo Kristiyano because of the living water. Amen po ba? It's because of Jesus Christ. Kaya minsan hindi po sa dugo yan. Pare-pares tayo kay Kristo. Bago po kayo maging Pilipino, Kristiyano muna kayo. Bago ka maging dilaw, Christian ka muna. Bago ka maging asul, Christian ka muna. So kahit po mga kapatid, kaaway nyo pa yung kapitbahay nyo, kasi sa ibang church dumadalo yan, kapatid mo yan sa pananampalataya. Ang nakakalungkot po talaga sa panahon natin ngayon, tayo pang mga Kristiyano ang nagtatalo-talo. Kaya ko pong matanggap na awayin tayo ng mga hindi Kristiyano eh. Pero yung kapwa Kristiyano mag-aaway, napakasakit po sa damdamin nun. Yung hindi pagkakaintindihan, that's normal. Pero yung intentionally, nag-aaway-aaway na po tayo, mga kapatid, that's not helpful sa body ni Christ. Kasi isang katawan po tayo. Pansinin niyo po si Esther. Tingnan niyo po ano po sabi sa Esther chapter 4 verse 13. Then Mordecai told them to reply to Esther, "Do not think to yourself that in the king's palace you will escape any more than all the other Jews." Alam niyo po kung anong ginawa ni Mordecai dyan? Ang ginawa po ni Mordecai kay Esther, binalik siya sa realidad na, Esther, queen ka ngayon, reyna ka ngayon dyan. Baka akala mo makakaligtas ka, nakalimutan mo ata, Hudyo ka. Mga kapatid, minsan, pag nagsalita po tayo ng hindi maganda sa kapwa nating Kristiyano, nakakalimutan po ata natin na Kristiyano tayo. Nakita po natin? Ibig sabihin po, magkaka-relate po tayo. Hindi po by blood, pero by the living water sa ating Panginoong Yesus. Kaya dapat po ina-identify po natin. Ako po, may niwala po ba kayo? Proud ako. Nakapatid ko po kayo sa pananampalataya. First time ko po nakita yung marami sa inyo, pero pag nalaman ko na Christian po kayo, I'm proud of you. Yes, I know you're not perfect. Pwedeng may sabihin yung ibang kapwa sa inyo na, ay, pastor, yung ano na yan, nagsisimba lang yan, pero chismosa yan. Proud po ako sa mga... Proud po akong Christian kayo, pero di ako proud na chismosa ka. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Ay, okay lang po. Baka naman po kasi chinichismis niya si Lord. Diba? Ay, hindi po si Lord chinichismis eh. Diba? Mga kapatid, dahil lang ba sa isang bagay, tatalikuran natin yung pagiging magkakapatid natin? Minsan ito nakakalungkot, minsan theology. Ako po, sabi ni Pastor Jules kayo na, I'm the chairman of the Doctrine Committee. Alam niyo po dati, sobrang dogmatic ko po sa theology ko. Ito lang dapat ang paniwalaan. Ito lang. Okay, hindi na akong mabanggit ng stand ko. Baka matawag dito. Maapektuhan pa kayo. Okay, dati willing ako makipagdebate. Sige, tara, upuan natin yan. Pag-usapan na. Alam niyo po, nung naging chairman ako ng Doctrine Committee, I realized na hindi naman pala talaga perfect ang doctrine ko. Perfect yung Bible, perfect yung Word ni God, pero yung theology ko, tainted yan ng bias ko. So, ba't ako makikipagtalo sa kapwa ko Kristiyano na pinagtatalunan lang naman namin kung kailan babalik si Lord? Hindi naman namin parehas alam. Alam mo namin, minsan pinagtatalunan natin, nawawala ba kaligtasan o hindi? Di ba mga kapatid, ito po sabihin ko sa inyo, kung naniniwala kayong hindi nawawala ang kaligtasan, well, good, parehas tayo. Kung naniniwala ka nawawala ang kaligtasan, tumanggap ka araw-araw. Basta kapatid kita. Nakuha po natin. Minsan ang dami natin pinagtatalunan. Ang dami, ano bang, mga kapatid, minor lang yan. Higit po dyan, magkapatid tayo sa Panginoon. Yan po dapat yung makita natin dito. Minsan lang po talaga, makakalimutan tayo, lalo na kapag komportable na po tayo. Tingnan niyo po one of the dangers of prosperity is that it makes us forget who we are. Minsan kapag komportable na po kayo, wala na kayong pakialam sa iba. Tanungin ko po kayo ngayon, nung lumindol po sa Mindanao mga ilang linggo na nakakaraan, alam niyo po ba na meron po tayong mga Christian churches na naapektuhan? Ano pong naramdaman niyo nung nalaman po ninyo? Meron bang kurot sa puso? Wala. Minsan kasi sabihin natin, buti na lang malayo kami doon. Ganun pa tayo, no? Parang, buti na lang sa Mindanao. Kung sa Luzon yun, nakita mo ninyo, Christian yon yung nagsasalita, imbis na maramdaman mo yung pain ng mga kababayan natin. Ito na nga lang po, kahit hindi pa sila Christian, kapwa Pilipino natin sila. Diba? Tapos minsan magpe-pray pa tayo na, Lord, meron na namang bagyo na papasok sa Luzon. Lord, ilihis niyo po, sa Mindanao na lang. Grabe! Sa tingin niyo po, titingin ni Lord yun, pwede naman ang prayer mo i-dissolve eh. Lord, ilihis niyo po sa amin doon sa Mindanao kasi konti lang naman Christian doon eh.
Kababayan nyo pa rin po sila. Nakita po natin, minsan tayong mga tao, parang Christian ba talaga yung mga prinsipyo natin? Mga kapatid, minsan kasi kapag komportable tayo, kapag okay naman yung kalagayan natin, nakakalimutan na natin kung sino talaga tayo. Minsan nakakalimutan natin yung mga taong nasa ibaba. Kapag sobrang taas na po natin, kapag komportable ka, kapag may pera ka, kapag mayaman ka, nakakalimutan na po natin ibang tao. Kasi di naman natin experience yung kanilang nararanasan. Pero dito mga kapatid, ang sabi po ni Mordecai, Esther, huwag mong kalimutan, Kristiyano ka, Hudyo ka. Makita po natin. So ano pong susi? Ano pong susi mga kapatid? Para mas matutunan po natin mahalin yung kapwa natin Kristiyano. Simple lang po. Sino pong connection natin? Jesus Christ. Anong susi? Mga kapatid, the closer we grow to Christ, the closer we grow to His people. The more na lumalalim po tayo kay Kristo, mas lumalalim po yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Kaya alam niyo po, meron po ba kayong naka-live ba kayo? Hindi, no? Ayan, good. Ibig sabihin, walang nag-online. Alam niyo po ba dumating sa punto ng buhay ko, na pastor ako, gusto ko nang ipatanggal yung online sa church namin? Alam niyo ba kung bakit? Kasi ibang Kristiyano ayaw bumalik ng church. Nung pandemic, tanggap natin yon. Pero after pandemic, yung mga tao parang komportable. Ang sabi nila, Pastor, pwede naman pala, no? Pwede naman palang work from home. Pwede naman palang study from home. Di ba? Mag-aaral na kami. Pwede rin naman pala church from home. Di ba? Alam niyo po mga kapatid, gusto kong patanggal yung live. Ang daming dahilan ng mga tao. Sabi nila, Pastor, hindi na kami mag-church kasi meron naman tayong live. Nakakaawit naman kami sa bahay. Di ba? Nakatayo naman kami. Alam niyo po, minsan chinek ko yung mga miyembro namin. Totoo po ba? Sabi ko, alam niyo po ano pinagkaiba kapag nasa church kayo, pag nasa bahay kayo. Ito po. Sa church po, pag nakikinig kayo ng sermon, hindi kayo pwedeng kumain. Pero kapag sa bahay, habang nakikinig kayo ng sermon, postahan po, nagbe-breakfast kayo. Tama po? Kapag sa church, nakikinig ka ng sermon, kahit ihi ka na, naiiyakan lumabas. Sa bahay, nakikinig ka ng sermon, kahit nasa TV pa yan, pag naiihi ka na, ipopost mo lang, ipupunta ka sa CR. Nakita po natin, ano pong nawawala? Accountability. Minsan kasi akala natin, ang mahalaga nakakapag-church ako. Mga kapatid, hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga yung connection natin sa church. The more na nag-grow yung love mo kay Christ, the more na excited kang makasama yung mga kapatid mo. Amen po ba? Kaya alam niyo po, kung hindi po naniniwala sa mga Kristiyano, sabihin nila, Pastor, basta ako may relationship po kay Lord. Pero I'm not willing to have a relationship with the church. That's not true. Hindi po prinsipyo ng isang tunay na Kristiyano na mahal mo si Lord, pero hindi mo mahal ang church. Wala pong ganong Kristiyano. If you love Christ, you love His church. Ano mo bang tawag sa church? The bride of Christ. Alam ka naman, ako po mga kapatid, may best friend ako. Sabihin ko sa kanya, best friend, mahal kita. Yung asawa mo, ayoko dyan. Hindi po pwede yun. Kapag mahal mo yung kaibigan mo, yung best friend mo, pag mahal mo yung tao na yan, mahal mo rin yung pamilya niya. Tama po ba? Mga kapatid, if you really love Jesus Christ, you should love the church. Kaya huwag po kayo makontento na parang, ay, okay na yun, Pastor. Basta umatin ako ng church. No, you love the church deeply. You help the church. Alam niyo po, nakakatuwa kasi mula nung unang punta ko dito hanggang ngayon, laki na po talaga na improvement ng church ninyo. Hindi ko po na po nakatiles na to nung pumunta ako. I don't know, Pero parang nakakisame na ata. Pero may aircon. Imagine niyo po, ang daming mga kabataan, nakakatuwa. Kung mahal niyo po talaga yung church, may cooperate kayo, makibahagi po kayo. Alam niyo po, ang daming pangarap ng pastor niyo sa church ninyo. Samahan niyo po siya sa pangarap. Ang daming pangarap ng leadership sa church niyo. Samahan niyo po. Huwag po yung sabihin niyo, Pastor, ako mahal ko yung church namin. Anong ginagawa niyo? Umattend po ako. Pagkatapos yung umattend, umuwi. Mahal mo yung church? Anong ministry mo sa church? Ay, Pastor, ang ministry ko po sa church, dagdag ako sa bilang. Mga kapatid, ito po sabihin ko sa inyo, kung mahal niyo po yung church, lahat ng meron kayo gagamitin niyo para sa church. Amen po ba? Ito sabihin ko sa inyo, ito po Ito, to be honest with you, ito po observation ko. Medyo matagal na po ako sa ministry Kapag ang isa pong miyembro ng church, walang ministry sa church, alam niyo po ano magiging ministry niya? Manchismis. Totoo po yun, manira. Alam niyo po kung bakit? Kapag wala kang ginagawa sa church, ang mata mo nakatingin kahit saan. Bakit? Kasi di mo naman alam kung ano yung hirap na experience sa church. Sino po dito mahilig manood ng basketball? Sabi ko pasilin niyo po ito ako mahilig po ako sa sports Pag nanood ako ng basketball, naiinis ako doon sa mga player Sabi ko, dapat pinasa niya. Alam niyo po, madali lang sabihin sa akin yun kasi wala naman ako sa court Di ba?
Hala, ba't niya sinablay? Pasinin niyo po, sino yung mga nagko-comment? Yung mga nasa loob ng basketball court o yung nasa labas? Kasi wala kang ginagawa, kaya ang dami mong comment. Kaya kapag Kristiyano po, maraming comment, malamang walang ginagawa sa church. Marami po bang nagko-comment dito? Marami po bang mayroon? Pastor, marami bang nagko-comment dito? Huwag mo na sagutin. Baka mamaya ikaw na yung pagkomentan. Okay. Yan niyo pa mga kapatid. Ito po Ito mga kapatid, kapag tayo po inaway natin yung kapwa natin Kristiyano, hindi lang po na yung tao na yung kaaway natin. Kaaway niyo po si Lord. Tingnan niyo po ito Naalala niyo po Acts chapter 9, nung si Saulo bago siya maging Pablo, anong ginagawa ni Saul? Tinutugis niya yung mga Kristiyano. Pasinin niyo po ano sabi ni Lord. Bumagsak daw po si Saulo, tapos biglang narinig niya si Jesus Christ. Anong sabi doon? And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Hindi po sinabi ni Jesus Christ na, Saulo, ba't mo pinapersecute yung church? Ba't mo inaaway yung mga miyembro ko? Saulo, ba't mo inaaway yung mga Christians? Hindi. Ang sabi po ni Jesus, why are you persecuting me? Kaya mga kapatid, ingat po kayo pag inaaway yung kapwa nyo Kristiyano, Baka po hindi Kristiyano yung kinakaaway nyo. Baka si Lord. Mga kapatid, why are you persecuting me? Sabi ni Jesus Christ. Kaya sana po sa loob ng church walang pag-aaway. Sana po sa loob ng church, sana po meron tayong unity. Dalawang bagay lang po before we move forward. Number 1, remember who you belong to. Kanino po tayo nabibilang? Kay Jesus. Lahat po tayo dito, regardless of your age, katayuan mo sa buhay, estado mo sa buhay, lahat po tayo pantay-pantay. Bakit? Lahat po tayo anak ni Lord. Amen po? Lahat tayo Christian. Ayan po yung common denominator natin. Pangalawa, choose to stand with God's people. Mga kapatid, kampihan po ninyo yung kapwa po ninyo mananampalataya. Ako mga kapatid, bias ko po to. I don't know kung ito po prinsipyo nyo. Pero basta po ako, narinig ko na kapatid ko yun sa pananampalataya. Nasa side po niya ako. Kasi kapatid ko po yun sa pananampalataya. Basta tunay. Okay, basta tunay. Basta tunay na Christian. So mga kapatid, punta po tayo. Malapit na pala ako sa oras ko. Bibilisan ko na lang. Third point po natin. Nag-enjoy kasi ako. Sarap kasi mag-sermon sa inyo. Nakikinig pala yung mga taga-bunga ngayon. Okay, kapag nakikinig kasi yung church, ginaganahan ako. Bisa 2 hours, gano'n. Okay. Number 3, standing for God's people requires sacrificial courage. Ito mga kapatid, nabilis na lang po to. Gusto po natin ipakita na tayo po'y tumatayo sa kapwa natin, kailangan po ng sacrifice. Kailangan po ng tapang. Naalala ko po dati, hindi ko po ito makakalimutan. Sinabi po sa amin ito ng mentor namin. Sabi niya, sa buhay Kristiyano, laging merong elemento ng sakripisyo. Mga kapatid, lahat po ng bagay sa buhay Kristiyano, laging may element ng sacrifice. Hindi po pwedeng komportable lang tayo. Lagi po tayo magsasacrifice for the Lord and for other people, for the church. Kaya dapat willing po tayong gawin yung mga bagay na yan. Pansinin niyo po, ano bang sabi ni Esther? Esther chapter 4, verse 16. Sabi po ni Mordecai kay Esther, sabi niya, Esther, pumunta ka sa hari, tulungan mo kami, mamamatay kami. Alam niyo po ba kung ano pong kultura ng Persian Empire? Sa Persian Empire po, hindi ka pwedeng basta-basta pumunta dun sa hari. Kasi po, kapag pumunta ka dun sa hari, at wala kang schedule sa kanya, alam niyo po anong gagawin sa inyo? Papatayin ka. Kaya nga po, sabi ni Mordecai, Esther, asawa ka naman ng hari. Baka pwede kang pumunta doon. Alam niyo po, kahit asawa ng hari, kahit queen ka pa, hindi ka pwedeng dumiretso dun sa trono ng hari. Unless, ipataw niya sa iyo yung kanyang royal scepter. Unless, papasukin ka niya. Nakita po natin, kaya po pansinin niyo po, ano pong sabi ni Esther dyan? Sabi ni Esther, sabi niya, sige, tutulong ako sa mga kapwa ko, Diyo. Nakakatakot to, pwede ko itong ikamatay. Pero sabi ni Esther, and if I perish, I perish. Grabe po, no? Grabe yung courage ni Esther. No? Sabi ni Esther, alam mo, pinsan, gusto ko kayong tulungan, kaso natatakot ako eh. Pwedeng ikamatay ko to eh. Pero kung ito ang kalooban ni Lord, kung ikamamatay ko to, mamamatay ako. Pero gagawa ako ng move para makatulong. So mga kapatid, ano po makikita natin dito? Sa buhay Kristiyano po, kung tayo po ay mamumuhay sa takot, wala po tayong magagawa para sa karya ni Lord. Ang dami po natin minsan dahilan para hindi tumulong sa church. Tama po ba? Pastor, baka kapag kinumit ko yung sarili ko,
baka hindi ko naman magawa. Alam niyo po, hindi niyo pa nga nasusubukan eh. Alam niyo po anong ginagawa ni Satan sa ating mga Kristiyano? Binibigyan niya tayo ng takot para ma-paralyze tayo sa pagkilos sa kingdom ni God. Kaya po lahat po ng bagay na kinakatakutan niyo, dapat po talaga talikuran natin yan. Naalala niyo po one time, yung mga alagad nasa bangka, tapos nagkaroon ng bagyo, natakot silang lahat. Biglang dumating si Jesus Christ, naglalakad sa tubig. Sobrang takot po ng mga mangingisda, naisipan nilang multo yun. Imagine niyo po, wala may multo. Imagine niyo, dati pala may multo na din. Di ba, may multo. Sabi po ni Peter, Lord, kung talagang ikaw yan, hayaan niyo po ako pumunta sa inyo. Pasin niyo po nung ginawa ni Peter. Humakbang siya. Just one step, at paghakbang niya, nakalakad siya sa tubig. Tapos ang sabi po doon, nung nakita daw po niya yung hangin, natakot siya uli. Anong nangyari sa kanya na natakot siya? Unti-unti na siyang lumubog. Alam niyo po, minsan ang dali natin i-judge si Peter eh. Sabi natin kay Peter, si Peter lumubog. Pero alam niyo po ba, merong 12 disciples, isa lang po nakalakad. Bakit? Kasi yung kinakatakutan niya, iniwanan niya. Yung 11 na natili silang natakot. Pero dahil humakbang siya at tinanggal niya yung takot, nakagawa po siya ng isang bagay na imposible sa harapan po ng ating Panginoon. So mga kapatid, ano pong paalala sa atin dito? Mga kapatid, you want to help the church, be courageous. Maging matapang po tayo. The Christian life has never been primarily about safety. Lagi niyo po tatandaan yan. It has always been about faithfulness. Hindi po tayo tinawag ni Lord para maging safe. Tinawag po tayo ni Lord para maging tapat sa Kanya. Imagine niyo po ito Ang gusto ni Lord, maging tapat po tayo sa Kanya. So, dalawang bagay lang po before I end, mga kapatid. Number 1, courage flows from trusting God. Magiging matapang lang po tayong Kristiyano kung tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. At pangalawang bagay po, mga kapatid, obedience is more important than comfort. Ang pagsunod po sa ating Panginoon, mas importante kumpara sa mga comfort na pwede pong ma-experience natin. Mga kapatid, as I conclude, for such a time as this, baka tinatawag po tayo ni Lord na tumayo, hindi lang po para sa Kanya, pero para po sa Kanyang iglesia. Ngayon ang tanong, willing po ba kayong tumayo para po sa ating Panginoon? Amen po ba? Alam niyo po, dun sa story, kung tatanungin ko po kayo, sino po kaya sa tingin niyo yung bida dun sa story? Sa tingin niyo, sino yung bida sa story? Si Esther? Sa tingin niyo ba talaga ang story ni Esther ay patungkol kay Esther? Alam niyo po ba ng story na yan hindi po talaga patungkol kay Esther? Alam niyo po kung sino talaga yung bida sa story ni Esther? Si Jesus Christ. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, yung story po ni Esther ay anino nung gagawing pagliligtas ng ating Panginoon. Alam niyo po kung sino si Esther? Si Esther po si Jesus Christ sa story kung titignan natin ang redemptive history. Tanungin ko po kayo Ito Alam niyo po ba kung bakit Esther ang pangalan ni Esther? Alam niyo po kung bakit Esther ang pangalan niya? Ang totoong pangalan po ni Esther, ang kanyang Hebrew name, Hadassah. Pero binigyan po siya ng Persian name. Ang pangalan po nung binigay sa kanya, Esther. Alam niyo po kung saan galing yon? Kinumpara po yun, sabi ng mga Bible scholar, sa Persian goddess of beauty na ang pangalan po, Ishtar. Which is doon din daw po nanggaling yung salitang star. Kaya nga po Esther ang pangalan niya eh. Kasi para daw po siyang star. At alam niyo po kung ano ibig sabihin ng name na Esther? Morning star. Morning star, imagine niyo po ito Ang ibig sabihin pala ng pangalang Esther ay morning star. Alam niyo po kung sino pa sa Bible yung tinawag na morning star? Basahin po natin, maliban kay Lucifer. Tama yun, ang galing na observation mo. Revelation chapter 22, verse 16. I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David. Sino po yun? Si Jesus Christ, the bright morning star. Aside from Esther, isang character pa po sa Bible na tinawag na bright morning star ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya po yung kwento po ni Esther nung naligtas ang mga Hudyo, the same picture po sa cross ng ating Panginoong Jesus. Nung siya po ay pinako sa krus, naligtas din po lahat ng mananampalataya sa Kanya.
Esther chapter 4 verse 14. Ano sabi diyan? For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Sabi po ni Paul, Galatians chapter 4 verses 4 to 5. But when the fullness of time, the same time, mga kapatid, sabi kay Esther, for such a time as this, pagdating po ng New Testament, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem, to save, to preserve those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Mga kapatid, the story of Esther is not just about Esther. The story of Esther is about the salvation na ino-offer po ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay tunay na mga ligtas na sa ating Panginoon, kumilos po tayo, tumayo po tayo sa katotohanan, at tumayo po tayo para po sa ating iglesia. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy anniversary po uli sa inyong lahat.